May nangako ba sa'yo na magiging maluwag ako sa'yo kung aamin ka? Iyan si Brian Koberger na umamin ng pagkakasala sa brutal na pagpatay sa apat na estudyante ng University of Idaho. Ngayon, iginiit niya sa bagong dokumento sa korte na hindi niya ito ginawa at napilitan lang siya. Dagdag pa, sasabihin ko sa inyo kung ano ang sinasabi ng nahatulang mamamatay tao mula sa loob ng kulungan at ibabahagi ko rin ang galit ng isa sa mga kaanak ng biktima. Ako si Anjanette Levy at ETOL, ang Crime Fix. Gusto ni Brian Koberger na bumalik sa korte dahil sinasabi niya ngayon na siya ay inosente talaga. Hindi ito isang pagsubok. Hindi ito isang biro. Brian Koberger, matapos umamin ng pagkakasala sa pagpatay sa apat na estudyante ng University of Idaho, ay nagsumite ng petisyon para sa post-conviction relief sa Ada County. Narito ang lahat ng detalye para sa inyo. Ang apat na biktima na nakilala online bilang Idaho 4, sina Maddie Mogan, Kaylee Gonzalez, Ethan Chapin, at Xana Kernodle, ay brutal na pinatay noong madaling araw ng Nobyembre 13, 2022. Sikat na litrato sa beranda. Yan ang tawag ko rito. Nakita na nating lahat. Ipinapakita nito ang mga kaibigang masaya at nakaniti ilang oras bago bawian ng buhay. Ang maliit na puwersa ng pulisya sa Moscow, Idaho, kung saan matatagpuan ang University of Idaho, ay naharap sa napakabigat na tungkulin na hanapin kung sino man ang brutal na sumaksak sa apat na estudyante sa kolehiyo sa kanilang tinutuluyang bahay sa labas ng campus. May natagpuang mahalagang ebidensya sa tabi ng isa sa mga biktima, ang kaluban ng K-bar na kutsilyo na may US Marine Corps emblem. Ang pagsusuri na ginawa sa kaluban na iyon ang magiging susi na magbubukas sa kaso. Matapos ang ilang linggong investigasyon, inanunsyo ng pulisya na tukoy na nila ang suspect. Si Brian Koberger ay nasa Pennsylvania na kasama ang kanyang mga magulang para sa winter break. Si Koberger ay doctoral student sa kalapit na Washington State University na nag-aaral ng kriminolohiya. Sabi ng mga piskal, nakita ang DNA ni Koberger sa kaluban ng kutsilyong naiwan sa pinanyarihan ng krimen. Ayon sa tala ng binili niya sa Amazon, pinili niya ang ganung uri ng kutsilyo at isang kaluban nito ilang buwan bago ang insidente. Matapos maaresto si Koberger at dalhin pabalik sa Idaho, nagpatuloy ang mga pre-trial hearing at status conference sa mga county ng Latah at Ada ng ilang buwan. Iginit ni na Koberger at depensa na inosente siya. Ngunit sa huli, umamin ng kasalanan si Koberger ilang linggo bago ang paglilitis, kaya hinatulan siya ng 4 na magkakasunod na habambuhay na sentensya. Matagal na siyang nakakulong sa maximum security prison, pero gusto na niyang makalaya at binabawi ang pag-amin niya sa kasalanan. Narito ang isang pagbalik-tanaw tungkol doon. Naiintindihan mo ba ang mga paratang at mga posibleng kahihinatnan? Narinig mo na ang kasunduan sa pag-amin na nabanggit ko. Pumapayag ka ba rito? Yes. At naiintindihan mo ba ang kalikasan ng mga paratang na inihain laban sa iyo? Naiintindihan mo ang mga paratang na aaminan mo ngayon? Yes. Tulad ng ipinahiwatig mo at tulad ng sinabi ko, hindi ako nakatali sa kasunduan sa pag-amin. Pero ang kasunduang yon ay para sa pinakamataas na parusa sa bawat bilang. Naiintindihan mo ba na hindi ako nakatali sa kasunduan ng pag-amin? Opo. May nanghako ba sa iyo na magiging maluwag o mabait ako sa iyo kung aamin ka? Hindi po. May nanakot ba sa iyo o sa taong malapit sa iyo para mapilitan kang umamin? Hindi po. Maliban sa mga kasunduan ng Estado kaugnay ng plea agreement, may nangako ba sa iyo ng kahit ano kapalit ng iyong pag-amin? Hindi po. May nagsabi ba sa iyo na magsinungaling sa pagsagot sa mga tanong ko ngayon? Hindi po. May nag-alok ba sa iyo ng gantimpala bukod sa plea bargain para umamin ka ngayon? Hindi po. Inaamin mo ba dahil nagkasala ka talaga? Opo. Bilang parte ng kasunduan, isinuko ni Koberger ang karapatang umapela kapalit ng pagtanggal ng parusang kamatayan. Ginoong Koberger, naunawaan mo ba na sa pag-amin mo ng kasalanan, isinusuko mo ang karapatang umapela sa anumang desisyon ng korte na ito, pati na rin ang iyong sentensya? Opo.
Nagkaroon ka na ba ng sapat na oras para magdesisyon kung aamin ka o hindi? Opo. Inamin mo ba ang kasalanan mo ng malaya at kusang loob? Opo. Batay sa iyong mga pagpipilian, naniniwala ka ba na para sa iyong ikabubuti ang umamin ng kasalanan? Opo. Sa bagong petisyon para sa post-conviction relief, binawi ni Koberger ang kanyang pahayag sa korte noong nakaraang taon. Dumating ang bagong petisyon 2 araw bago ipalabas ng Netflix ang dokumentaryo tungkol dito, kasama ang mga panayam kina hepe ng pulisya ng Moscow at pamilya ni Kaylee Gonsalves. Bilang bahagi ng guilty plea ni Koberger, hindi siya inatasang magbigay ng pahayag. Ito ay isang pahayag kung saan inilalahad ng akusado ang mga detalye ng krimen. Sa isang proffer, hindi pwedeng gamitin sa korte laban sa akusado ang mga pahayag na iyon. Tinanong ko si Piskal Bill Thompson kung bakit hindi kumuha ng pahayag kay Koberger nung nakaraang taon. Alam mo, tinanong na kita tungkol dito sa press conference. Sabi mo, ayon sa batas, hindi mo siya pwedeng pilitin magsalita o umamin. Pero bakit hindi kumuha ng pahayag sa kanya? Uy, Ann, papayagan naming mag-plead siya pero kailangan naming malaman kung saan ang kutsilyo, paano siya nakapasok, at sagutin ng ilang tanong. Bakit hindi ka humingi ng pahayag? Well, pinag-usapan namin yan sa team ng mga abogado at nag-decision kami na gusto naming siguraduhin na matibay ang mismong guilty plea kung aamin siya ng kasalanan. Ang karanasan namin at nabanggit din ito ni Judge Hipper ay madalas kapag tinatanong ang mga akusado na magpaliwanag, nagsisimula nilang maliitin ang nangyari. Hindi mapagkakatiwalaan ang kanilang sinasabi. At nagpasya kami upang masiguro ang matatag at tuloy-tuloy na pagamin ng kasalanan sa lahat ng sakdal. Hindi na kami hihingi ng lampas sa hinihingi ng korte tungkol sa pag-amin ng akusado sa mga paratang at katotohanan. Pero isang formal na salaysay, ibig kong sabihin, pwede mo naman sanang tanggihan yon at sabihin, sige, itutuloy natin sa paglilitis kung sa tingin mo ay minamaliit niya o nagsisinungaling siya, kung sa tingin mo ay hindi siya tapat, at pwede ka sana niyang nadala sa mismong sandata ng pagpatay. Narinig ko ang sabi mo, Anjanette, at pwede nga. Hindi natin alam kung gagawin niya yon. Hindi ko iniisip na magbabago ang magiging resulta. At ang interes talaga namin ay kung makakamit namin ang siguradong resulta para sa mga pamilya at para sa publiko. Yon ang naging focus. At binalikan din namin ang simula. Hindi ko alam kung alam mo, pero nung sumali ang FBI sa kasong ito, nagpadala sila ng mga ahente mula sa Behavioral Analysis Unit, ang kanilang mga profiler, para makipagtulungan sa amin. At sinabi nila sa amin na based sa mga nakita nila tungkol sa kalikasan ng krimen, sa eksena, at sa mismong mga krimen na kahit mahikayat pa nating magpaliwanag ang taong gumawa ng mga krimeng ito kung bakit ito nangyari, na di pa rin ito maintindihan ng mga normal na tao tulad natin at hindi talaga sila mapagkakatiwala ang magsabi ng totoo. Ang ganitong tao ay nabubuhay sa sarili nilang mundo na malayo sa naiintindihan at kayang iproseso ng normal na tao tulad natin. Isa rin iyon sa mga isinaalang-alang namin. Ito marahil ang isa sa mga pinakakakaibang kaso na nakita namin. At ang damdaming iyon ay naramdaman din ng mga veteranong investigador na nagtatrabaho sa kaso simula pa lang. Sinabi ni Bill Thompson na sinabi sa kanya at sa mga investigador ng mga ahente ng Behavioral Analysis Unit ng FBI na ang pumatay kina Kaylee, Maddie, Ethan at Xana ay hindi mapagkakatiwala ang magsabi ng totoo. Pero sinabi ni Brian Koberger sa New York Times na talagang iginiit niyang inosente siya. May affidavit tayong pinirmahan ni Brian Koberger na kasama sa petisyon niya para sa post-conviction relief. Dito, sinabi ni Koberger, sinasabi rito na sa mga pag-uusap ng abogado at kliyente, kadalasan ay kasama lahat ng miyembro ng agarang pamilya ni Brian C. Koberger. Ang petisyoner ay napilitang umamin ng hindi totoo sa kasong capital murder at felony burglary dahil sa pamimilit, maling impormasyon, maling pangako, at hindi pagbibigay ng ebidensyang makakapagpawalang sala sa kanya. Ang mga sumusunod ay mahalaga sa pagsisimula ng plea. Hindi sinabi ng abogado sa petitioner ang ebidensyang makakapagpawalang sala sa kanya na natanggap ng abogado habang pinag-uusapan ang plea, kasama ang mga kumpol ng di kilalang buhok na nakita sa mga kamay ni Ethan Chapin, pati ang kakulangan sa dagdag na pagsisiyasat. Pangalawa, nakumbinsi ang petitioner na hindi mahalaga ang aktual na pagkakasala sa pagsangayon sa plea bargain. Nakaamba na ang death row at pinayuhang magsinungaling. Makakamit ang legal na tagumpay sa paghahain ng wad na plea.
Pangatlo, maling paglalarawan at mga pangakong may kinalaman sa benepisyo ng habambuhay na pagkakakulong at maling paglalarawan ng death row sa Idaho. Kasama ang kwento ng nakakatakot na karanasan ng abogado habang nililibot ang totoong death row na selda na walang talampakan kada gilid. Ipinaalam umano ng IDOC ang lahat ng ito sa petisyoner at pamilya niya sa pamamagitan ng abogado. Dahil dito, nagkaroon ng mga banta at pangakong ginawa para mahikayat siyang tanggapin ang plea agreement. Sabi ng The New York Times, nagbigay si Kohberger ng pahayag sa kanila sa tulong ng pamilya niya. Sinulat ni Kohberger, mahigit 1 taon na ang lumipas, pero sa State versus Kohberger, hindi pa rin naibibigay ang hustisya. Parang mas dumarami pa ang mga tanong sa bawat bagong ebidensya at hinihingi ng publiko ang katotohanan. Sa kasamaan palad, hinding-hindi manggagaling ang katotohanan sa makitid na salaysay ng Estado. Isang katang-isip na hindi pa rin nagbago simula nang lumabas ang PCA. Halos 4 na taon na ang nakalipas. At hindi kailanman pinuna sa paglilitis ang maling batayan nito. Naisintabi dahil sa isang may depektong plea, hindi kailanman na ibigay ng paglilitis sa publiko ang linaw na kailangan para sa closure at mabibigo ang hustisya hanggat hindi binabawi ang plea na iyon. Ipinahayag ko ang aking intensyon na mag-plead ng not guilty at tinatanggap ang pagkakataon ng Estado na patunayan ang kaso sa paglilitis. Ayun din, muling isinusulong ang parusang kamatayan, ang aking pagiging inosente ang katotohanan, at ang plea na batay sa maling pangako at ahasang maling impormasyon ay dapat bawiin. Salamat sa lahat ng naniniwalang inosente ako at patuloy na nagsusuri ng kaso. Ipinapadala ko ang aking pagmamahal sa aking pamilya, na hindi kailanman nagbago ang paniniwala nila sa kung sino ako. Ang paniniwala nilang inosente ako. Himayin natin ito. Tatawagin ko si Mark Weaver, espesyal na taga-usig ng Ohio. Nag-usig siya ng mga kasong may parusang kamatayan at madalas naming napag-usapan ang kasong ito. Mark, hindi ko alam kung ikaw, hindi na ako nagulat. Matagal ko nang sinasabi na hindi pa tapos ang usapin kay Bryan Kohberger at ngayon may petisyon na naman. Tandaan mo, bawat akusado sa kulungan ay may 2 bagay. Maraming libreng oras at access sa libreng law library na may maraming forms na pwede nilang punan para makapaghain ng iba't ibang papeles. Dahil dito, maraming kaso ang isinampa ng mga bilanggo. Di ko akalaing may mangyayari, pero pwede nating suriin. Pag-usapan natin kung bakit mo iniisip na walang mangyayari. Maliwanag, sulat kamay na petisyon ito na si Bryan Kohberger mismo ang nagsumite. Alam natin na marami talagang mga bilanggong sanay sa usaping legal dyan, mga abogadong nakakulong. Nandiyan siya sa loob. Nag-aaral siya ng PhD sa kriminolohiya. Tiyak na hindi siya masaya sa kulungan. Alam natin na hindi talaga niya nagugustuhan ang buhay sa kulungan, based sa ilang mga bagay na naiulat namin noon tungkol sa mga reklamo niya sa mga tauhan ng kulungan doon. Kaya anong pagsusuri mo sa petisyong ito? Sinasabi niya na nagkaroon siya ng mga pagpupulong kasama ang kanyang legal na team at karamihan sa kanyang malalapit na kamag-anak at siya raw ay nakumbinse at napilitan. Na magsinungaling at umaming, hindi totoo. Kumbinsido siyang magiging legal na tagumpay ito. Sige, himayin natin ito. Una sa lahat, kapag umamin ka ng kasalanan, isusuko mo ang karamihan sa karapatan mong umapela, na iba sa kapag hinatulan ka ng hurado matapos ang paglilitis. May iba't ibang uri ng karapatan sa apela sa galong kaso. Kaya kapag umamin ka, marami kang isinusukong karapatan sa apela. Pangalawa, may 42 araw ka sa Idaho para magsumite ng mosyon na bawiin ang pag-amin mo. Lumipas na ang palugit na yon nung 1 taon. Kaya hindi siya pwedeng magsumite ng mosyon para bawiin ang pag-amin ng kasalanan kahit bihira namang gumana ang mga yon. Ang natitira na lang sa kanya ay ang tinatawag nating PCR o Post-Conviction Relief. Karamihan sa mga akusado ang nagpapasa ng mosyon para sa Post-Conviction Relief. Bihira itong ipagkaloob. Ang pamantayan ay ganun ba kasama ang naging representasyon ng kanyang abogado? Sobrang hindi epektibo na nung siya ay sumasagot ng mga tanong ng hukom na hindi niya alam ang tanong sa kanya. Malamang hindi ito mapagbibigyan dahil sa ilang dahilan. Una, hindi ko gusto ang mga abogado niya, pero naging epektibo naman sila. Nailigtas nila siya sa parusang kamatayan. At pangalawa, ako ang dapat nakakaintindi sa mga tanong ng hukom dahil paminsan-minsan ay naupo akong pansamantalang hukom kapag wala ang municipal court judge sa training. Kaya libo-libo na nagawa kong ganito. Kailangang ulit-ulitin ng hukom ang pagtatanong sa nasasakdal. Naiintindihan mo ba ito? Naiintindihan mo ba yon? Alam mo, isinusuko mo ang karapatan ito. Alam mo, isinusuko mo ang karapatan na yon. Kung may nakakaintindi niyan,
Nasa PhD program siya sa criminal justice. Kaya ang ideya, hindi niya alam ang ginagawa niya. Medyo malayong paniwalaan. Matalino siyang tao, pero babalik ako sa mga abogado niya. Paulit-ulit nilang sinasabi na kinuwestiyon nila kung kompetente siyang humarap sa paglilitis at minomonitor nila yon. Sinabi nilang may level 1 autism siya, na dating tinatawag na Asperger's disorder. Anong posibilidad na alam ng mga abogado niya na gagawin niya ito? Kasi alam mo, ang mga abogado niya, hindi nila ito tinalakay. Sa pagkakaalam ko, isang beses lang silang naglabas ng pahayag nang pinuna nila ang isa sa mga defense expert nila na lumantad at nagsabing naniniwala siyang inosente si Brian Kohberger. Oo, nakakatawa nga kung sinasabi mong hindi sapat ang naging depensa ng abogado mo. Kailangan mong kumuha ng bagong abogado para doon. Dahil hindi pwedeng mga parehong abogado ang magrepresenta sa apela. Siya pa rin ang nagsusumite nito ngayon, pero hindi ako magugulat kung siya. Maaring ang pamilya, kapatid o sinuman ay makahanap ng abogado na maglilitis para sa kanya matapos magsumite nito. Ang usapin kung kompetente siyang humarap sa paglilitis ay dinidinig bago ang paglilitis. Tiyak na bago pa man ang anumang pag-amin. Sinubo ng mga abogado itaas yon pero hindi nakita ng hukom na may saysay. Walang dahilan para isipin na hindi siya kompetenteng humarap sa paglilitis. Karamihan sa mga pumapatay ay may diferensya sa pag-iisip. Pero may mga malulusong din na gumagawa nito para sa pag-ibig, pera, kapangyarihan, at iba pa. Kadalasan, yung mga pumapatay gamit ang kutsilyo, lalo na kung 4 na tao pa sa gabi at gumagawa ng nakakatakot na bagay tulad ng ginawa niya, may diferensya talaga. Pero hindi sapat yon para baligtarin ang pag-amin niya ng kasalanan sa korte. Sinasabi niya na napilitan lang siyang gawin ito, na may mga maling paglalahad ng mga nangyari. Alam mo, sinabi niya na may kwento ng isang nakakatakot na karanasan at lahat ng mga bagay na ito. Alam mo, sinasabi niya na may mas marami pang impormasyon na lumabas na yon dahil isinasa publiko na ngayon ng mga korte ang lahat ng ito na nakikita natin ngayon na nagpapakita na inosente siya. Sa palagay mo, saan niya ito nakukuha? Well, ulit, maraming libreng oras, isang malikhay na isipan at access sa law library na may lahat ng kaso. Pwede mo ring pagsamay ng iba't ibang teorya. Alam na nila at ni mga abogado niya ang anumang lumalabas ngayon sa publiko dahil natanggap na nila ito sa criminal discovery process. Walang bagong impormasyong hindi pa niya alam. Baka bago lang sa atin. Pero hindi na ito bago sa kanya at mga abogado niya. At sa tingin ko, alam mo, pumupunta ako sa mga kulungan at nakikipag-usap sa mga tao ron, nagkaroon ako ng mga tour at mga ganung bagay. At kapag kinausap mo sila, halos lahat ng nandoon ay mansasabi sa'yo na hindi sila nagkaroon ng patas na paglilitis. Mahaba ang paliwanag nila kung bakit hindi ito patas dahil wala silang ibang ginagawa kundi pag-isipan ito. Pero hindi yun ang pamantayan. Ang pamantayan sa post-conviction relief ay mapapatunayan ba niyang sobrang baba ng tulong ng abogado kaya hindi niya naintindihan ang ibig sabihin ng pag-amin sa kasalanan? Di niya alam anong kasalanan ang inaamin niya. At may mga kaso dyan ng mga taong hanggang ikalimang baitang lang ang natapos pero napatunayang naintindihan nila ang mga tanong na yon. Tiyak na nauunawaan ng isang taong nasa PhD sa criminal justice ang mga tanong na yon. Ka-willy-willy. Madalas natin na pag-uusapan ang katotohanang si Brian Kohberger. Hindi siya kailanman nasabihan bilang kondisyon ng kanyang pag-amin. Sige, kailangan mong umupo, magbigay ng pahayag, sagutin ng ilang tanong, at magbigay ng impormasyon. Nasaan ang K-bar na kutsilyo? Nasaan ang sandatang ginamit sa pagpatay? Nasaan ang mga damit? Hindi siya naatasan gawin yon. Pwedeng gawing kondisyon yon ng plea. At pinatugtog ko ang clip mula kay Bill Thompson kanina dito sa podcast na nagpapakita ng sagot niya sa akin tungkol doon. Ano na ang iniisip mo ngayon? Ngayon, higit 1 taon na ang lumipas matapos ang pag-amin ng kasalanan at ang hatol. Ano masasabi mo tungkol dito? Parang ipinapakita ba nito na may nagawang pagkakamali? Oo, dapat malaman ng mga manonood mo na walang ibang tumututok sa kasong ito tulad mo. Ikaw ang nagbanggit nito nung nakaraang taon. Pinag-usapan natin ito ng hindi bababa sa 2 beses. Siguro 3 beses pa nga. Ayokong husgahan ng kapwa kong taga-usig dahil karamihan ng trabaho ko ay sa prosekusyon. Maaring may hindi tayo alam sa nalalaman ng taga-usig, pero pwedeng sabihin ito ng taga-usig sa depensa. Hindi namin alisin ang parusang kamatayan sa usapan hanggat hindi siya umamin sa kasalanan. Malinaw naman. At pangalawa, magbibigay siya ng detalyadong paliwanag sa harap ng lahat sa korte kung ano ang ginawa niya.
kung paano niya ito ginawa at kung maaari kung bakit niya ito ginawa. Iyon sana ang nagbigay ng malaking kapanatagan. Marahil hindi ganap na kapanatagan sa mga pamilya, pero kahit paano ay may kaunting kapanatagan. At sana ay napigilan nito ang katawa-tawang post-conviction relief notice na ito. Paghahain para sa post-conviction relief na parang di niya alam ang ginagawa nung umamin siya sa kasalanan. Dapat nating tingnan ngayon ang pahayag na inilabas ng pamilya ng biktimang si Keely Gonzalez. Inilagay nila ito sa Facebook at galit na galit sila. Basahin natin ito. Una, hindi kami nagulat kahit sinabi ni Bill Thompson na kapag may plea deal, isusuko ang lahat ng apela. Alam naming mali yon. Sa totoo lang, paubos na ang oras niya para mag-plea. Setyembre na nga. May deadline daw ng Setyembre. Ayon sa pamilya ni Gonzalez, parang lamok na di mapatay si Kohberger at mga taga-sunod niya. Nabasa rin namin ang kwento ni G. Baker at tiyak na proud siya sa sarili dahil nakausap niya si G. Kohberger dahil bukod sa akusado na muling iginiit ang pagiging inosente, wala nang ibang mahalagang detalye ang kwento. Wala sa kwento sa mga pahayag ni Kohberger ang nagpapahiwatig na hindi niya inamin ang pagpatay sa 4 na biktima nang may buong kaalaman, kusang loob at malinaw na pag-unawa ng trahedyang ito, sina Kaylee, Maddie, Zana at Ethan. Sa kabaliktaran, humarap siya sa korte sa isang pagdinig sa harap ng isang hukom kasama ang 4 niyang abogado. Ginawa niya ito matapos niya magpasya na huwag ipaubaya sa hurado ang kanyang kapalaran at ang mga katotohanan ng kaso para magpasya kung siya ay may sala. Hindi siya kailanman nagkunwaring biktima o nagsabing hindi siya naabisuhan, pinilit o nagsabing may issue sa ebidensiyang natanggap nila ng kanyang abogado sa loob ng 2 taon na dapat daw pinantalunan. Inamin niya ang kasalanan at sumagot ng oo nang tanungin kung may sala siya. Sigurado akong makakaroon ng pagdinig dahil ganoon ang proseso at may isa pang pagkakataon ng akusado sa korte. Ano ang opinyon mo sa sinabi ng pamilya Gonzalez? Ngayon ko lang narinig yan. Una sa lahat, malakas na metapora ang lamok dahil ang lamok ay kayang sumipsip ng dugo. At wala naman talagang mabuting layunin ng lamok, kundi manggulo at manginis. At parang muling binibiktima ang tao dito, hindi ba? Walang tunay na nakakaintindi sa pakiramdam ng pamilyang yon na muling maungkat ang isyong ito habang dahan-dahan pa nilang iniiwan ito sa nakaraan. Ipinapaliwanag din ng kanilang pahayag kung kailan ang tamang oras para maghain ng mosyon na bawiin ang pag-amin ng kasalanan na dapat sana ay noong Setyembre pa at ang pamantayan kung paano ito inusgahan kung kusang loob, may sapat na kaalaman at may malinaw na pag-unawa ang akusado sa pagsuko ng kanyang mga karapatan noong umamin siya ng kasalanan. Sa ganitong mga pagdinig sa pagbabago ng plea, marami na akong nadaluhan sa mga nakaraang taon. Naglalaan ng mahabang oras ang mga hukom para matiyak na bawat tanong ay lubos na naunawaan ng akusado at ang sagot ay kusang loob at may kaalaman at may malinaw na pag-unawa. Sa palagay ko, walang duda na nangyari yon. Pero muli, gusto ni Bryan Kohberger na hindi makulong. Nayon niya na-realize na magiging matagal ang hirap niya dahil alam ng mga kapwa preso ang ginawa niya. Dahil dito, balisa siya at naghahanap ng paraan makalabas. Pero tingin ko hindi siya magkatagumpay. Magkakaroon ba siya ng pagdinig? Interesante yan. Sa mga mosyon ng post-conviction relief, hindi kinakailangan na magkaroon ng pagdinig. Pwedeng gawin ng hukom ang kinatawag na summary dismissal. Ibig sabihin, titingnan lang ng hukom ang mga papeles at magdedesisyon nang hindi na kailangan ng sagot ng prosekusyon. Noong nakaraang taon, may hinawakan akong kasong felony. Kamakailan, nakatanggap ako ng abiso na nagsumite ng mosyon para sa post-conviction relief ang akusado. Hindi obligadong payagan ng hukom ang pagdinig kung wala siyang nakikitang dahilan sa mga papeles pa lang. Di ako nagpa-practice sa Idaho pero siguro pareho lang din doon. Hindi kailangan ng pagdinig sa proseso ng post-conviction relief. Pero kadalasan ay meron. Ipinapakita nito sa ibang korte ng apela na naglaan ng oras ang bawat hukom para maingat suriin ang mga isinumiteng dokumento. Talagang nakakagulat ito. Hihintayin natin kung ano ang kalalabasan nito. Ako, muli, ay hindi talaga nagulat dito. Lagi kong naisip na kung walang proffer, baka dito rin tayo mapunta. Mark Weaver, salamat sa pagpunta at pagbabahagi ng iyong kaalaman gaya ng dati. Salamat, Anjanette. Kaya tingnan natin ang natitirang bahagi ng pahayag mula sa pamilya ni Keely Gonzalez. Ganito ang nakasulat. Sigurado akong magkakaroon ng pagdinig dahil ganoon ang proseso at magkakaroon na naman ng pagkakataon sa korte ang akusado. Magandang pahinga ito mula sa solitary confinement niya. Makakalabas siya, makakatikim siya ng bagong pagkain, makukuhanan ng litrato, at mapupunta ulit ang atensyon sa tinatawag niyang kawalang sala. Ang tanong dito ay kung kasing dami ng effort para palayain ang may sala ang binibigay para parangalan ang mga biktima. Magkakaroon sana ng mga estatwa ng mga
mga biktima sa bawat kanto. May mga parke at mga araw na iniaalay para parangalan ang kanilang pinakamatinding sakripisyo, ang kanilang mga buhay, sa kamay ng isang narcissist. Anuman ang kalabasan nito, 100% handa ang aming pamilya. Totoong paglilitis na ngayon, tara na. Kampante kami na mapapatawan siya ng parusang kamatayan na naiwasan niya nung una nang umamin siya ng kasalanan. Sige, move on na tayo. Talagang sobrang aksaya lang ng oras at pera ng mga nagbabayad ng buwis. Nakakahiya ito. Mukhang kailangan ko na ng Death Row Records na t-shirt para sa bawat araw ng linggo. Sa oras ng pagre-record, hindi pa sumasagot ang mga taga-usig sa petisyon. Si Brian Koberger ay nananatili sa Maximum Security Institution ng Idaho sa Kuna at naka-solitary confinement. At patuloy naming susubaybayan ito at ipapaalam sa inyo ang mga susunod na mangyayari. Iyan na ang lahat para sa episode na ito ng Crime Fix. Ako si Anjanette Levy. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Magkikita tayo ulit dito sa susunod.